Hello mga kadunatics, nako naman, grabe talaga ang fake news ng palasyo ngayon. Biruin nyo mga kadunatics, bistadong-bistado na sila sa mga ginagawa nila. Buti na lang may Eden Santos tayo. Ngayon, binalikan kayo. Pinaalis kasi ito si Eden Santos mga kadunatics sa palasyo for press briefing coverage. Ngayon, pagbabayaran nyo yung revenge niya. Hinahabol sila mga kadunatics ni Eden Santos ngayon. Pinapatunayan kung totoo talaga yung mga sinabi ni Claire Castro. May sinabi kasi si Claire Castro mga kadunatics sa press briefing niya. Proud na proud pa niyang sinabi na thousands of barangays na ang free with drugs mga kadunatics. Nako! Nung nakuha ni Eden Santos yung copy mismo na itinaas ni Castro during her press briefing mga kadunatics, doon nalaman nila na puro fake news lang pala. Biruin mo, kakapal talaga yung pinakita niya. Ang kalahati pala doon mga kadunatics, alam nyo ba? Blanco! Nakakatawa naman mga kadunatics. Pero nakagalit din. Bakit itong TRICOM tahimik pag ang palasyo na ang nagpa-fake news? At itong palasyo naman mga kadunatics, they even have the audacity to file against the Duterte vloggers kasi lahat daw mga fake news. Pagkagunggong talaga itong palasyo. Eto mga kadunatics, panoorin natin yung video. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung ibang mga pangalan. Dito po. Sa wakas, Tingnan nyo, ang kapal niya mga kadunatics, di ba? Nako, kalahati pala niyan. Blanco. Pero magpresenta ka na lang naman ng papers. Lagyan mo na lang ng faking datos. Kaysa naman blanco lahat. Ay, nako. ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So, Tingnan nyo, napansin nyo ba mga kadunatics? Walang pangalan sa barangays, kundi yung mga numbers lang. Pwede naman gawin lang yan, di ba? ibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po, yung sasabi niyo mga barangay na Ang kapal ng mukhang Claire Castro, pati yung papel. nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nako naman, anong klaseng datos yan? Tingnan mo naman mga kadunatics Parang ginawa lang sa Microsoft. Grabe talaga. Ewan ko na lang, no? Kahit sino naman makagawa niyang klaseng datos, mga kadunatics. Kahit ako lagyan ko ng, kahit ano ng numbers, mga kadunatics, walang pakialam. Kasi kung iyan yung basihan natin, mas mabuti na lang walang datos. Public survey na lang agad. Kasi napaka non-credible talaga mga kadunatics itong klaseng datos na to. Kalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na... See? Wala talagang pangalan ng mga barangays. Like, number of barangays, 80021. Galing pa talaga sa palasyo mga kadunatics. If you are going to submit a datos mga kadunatics, statistic, dapat talaga detail. Eto. Copy-paste na ata to. Ay nako, parang sa Microsoft nga. Ay nako naman talaga. Tapos galing pa sa Malacanang sinong nag-encode dito? ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Patay. Bakit ganon? Bakit? How I wish nilagay nila yung at least peke na lang mga kadatics ng mga statistics. At least, di ba, may laman. Pero ito, blanco.
Anong klaseng utak meron yung PCO at yung palasyo? Don't tell me hindi yan nakita ni Claire Castro or ewan ko ba. So embarrassing na galing talaga sa palasyo ng ganyang datos, mga kadonatics. At may blanco pa. Ano sa tingin nyo sa datos na inipresenta ng palasyo, mga kadonatics? Comment down below. Did you ever submit something like a requirement, mga kadonatics, then kalahati niyan is blanco? Para pagmumukhain lang na makapal. Makapal lang ang mukha ng mga taong to, mga kadonatics, ha? Idinamay pa yung papel. Nako. Wala na siguro ng oras, mga kadonatics, sa pag-encode. Ewan ko anong nangyari. Nilagyan na lang ng blank papers. I'm not proud anymore. I tell you frankly, I'm not proud anymore as a Filipino. Kung si BBM pa rin ang presidente. Kasi, nako, wala talaga akong ipagmamalaki ngayon. I'm so sorry to tell you that, but damn. Ay, nako naman, itong palasyo, walang kwenta talaga. At sinabi pa ni BBM, ngayon lang, mga kadonatics, no, kahapon, stop politicizing daw the palace. What? Ay, nako. At sinagot naman sila ni Inday Sara Duterte. At ito yung sagot niya. Too much na daw pamumulitika, mga kadonatics. Sila pa ngayon ang napolitika, mga kadonatics. What? How ironic, mga kadonatics, di ba? Sila na mismo ang sumira sa mga Duterte. Sila pa ang nag-claim na victim sila sa pamumulitika. Anong klaseng utak meron yung presidente natin? Pagkabungok talaga. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Ayan. Sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Marcos Jr. na dapat nang itigil ang pamumulitika at simulan na ang pagtatrabaho ng mga opisyal ng gobyerno. Di ba? Grabe talaga. Nagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Okay, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kami ginagawang atake. Sa amin lahat ay sagot at depensa. Tama. They are in the defensive mode, mga kadonatics, kasi lahat na lang binabato sa kanila. Ngayon, grabe kawalang hiyaan talaga. May pasabi-sabi pa ang presidente na stop politicizing. Ha? What the heck? Di ba? Grabe talaga. Isang sampal naman para sa presidente, mga kadonatics. So, silang tumigil. Para, at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Tama. So, dapat kasi, mga kadonatics, focus na sa trabaho. May 3 years ka na lang natira. BBM, may 3 years ka na lang natira. Stop attacking the Dutertes at yung mga kaalyado ng mga Dutertes. If they're against you, then so be it. Just do your work. Di ba? Malupit ang comment below naman, mga kadonatics, patungkol sa fake news nila na datos at saka kay BBM. Down below. Alright? Thank you so much. And take care always, mga kadonatics. God bless you. Bye-bye.